Ngayon po, dito naman sa ating topic na ito ay patungkol po ito sa panawagan nitong si Amy Marcos sa kanyang statement laban sa First Lady. Ayan, laban sa First Lady. Kasi po, etong alam nyo naman, di ba, nitong nakaraang mga araw ay mainit na mainit po yung balita patungkol sa sinasabing pagkamatay ni Paulo Tantoco na sinasabing nandoon daw po ang ating First Lady sa doon mismo sa kung saan nangyari yung pagkamatay ni Paulo Tantoco. Nandoon daw mismo ang ating First Lady. Ngayon po, ito po yung sinabi ni Amy Marcos. Nakita natin yung post na ito. Ano to yung kanyang post sa kanyang social media account. Basahin ko na lang yung gitnang bahagi. Ang sabi dito, more troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstance surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. Given the gravity of this allegation and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstance of Mr. Tantoco's death. Ginawa pang alam niyo yung nangyari yung insidente sa Amerika, pero ang pinaglalabas ng report ay ang Malacanang. Hindi natin alam kung naboba na ba tong si Amy Marcos. Kung humina na ba, pumurol na ba utak niya. Pero, di ba, ito lang ang isang maliwanag. Hindi sakop ng Malacanang yung Beverly Hilton na hotel na yon. Hindi yun under ng Philippine government. Hindi yun under ng Philippine soil. Kaya nagtataka ako dito kay Amy Marcos, bakit ang Malacanang ang kanyang hinihingan ng report. Okay. Ito pa. Including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials, I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Sinoplak na po yan. Kahit po ang ating mga mainstream media like GMA at ABS-CBN, Net25, sinoplak na po itong si Amy Marcos ang naglabas at pati ang naglabas ng issue na ito, at sinabi nga po na peke, tampered yung pinalabas na papeles nitong si Bobby Tiglao. So ito po yon, si Bobby Tiglao. Sa likod ng pagkakaladkad kay First Ulit. Nag-name drop na ang Malacanang si dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang tinuturo ng palasyo sa likod ng pagkakaladkad kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng Rustance heir Paulo Tantoco. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Pinangalanan na ng Malacanang ang blind item nito na anilay fake news peddler na nagpapakalat ng paninira kay First Lady Liza Araneta Marcos. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At sa kanilang nakuhang report,
Sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. Ang police report na inilabas ni Rigoberto Tiglao ng Manila Times ang tinutukoy ng palasyo at BHPD. Posted this week, may 11,000 likes at halos 13,000 shares ang report na ito na umano'y sinend sa kanya sa isang messaging app. Sa police report na ito, pinangalanan umano si First Lady at ang asawa ni Paulo Tantoco, si Palace Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco bilang companions na pinatawag daw for questioning. Sa post din ni Tiglao, naabutan daw ng mga pulis ang suspected cocaine na nakakalat sa tables at flooring. Pero magkaiba ang case number ng report sa public document ng Los Angeles Coroner's Office. With reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. Dating presidential spokesperson ni former President Gloria Arroyo si Tiglao, propagandista kung tawagin ng palasyo si Tiglao, hindi raw kasi gawain ng isang mamamahayag ang magbalita ng walang katotohanan at pawang paninira lamang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ngayon, kung seryoso etong si Amy Marcos na malaman ang katotohanan, patungkol po dito sa sinasabing pagkakasangkot ng ating First Lady sa issue ng pagkamatay ni Paulo Tantoco, bakit hindi niya ngayon imbestigahan, ipatawag niya sa Senado etong si Bobby Tiglao para po imbestigahan niya kung bakit ipinost nito ang unverified Beverly Hills Police Police Division o Police Department. Imbestigahan niya. Bakit yun pinakalat ni Bobby Tiglao? Bakit yun pinakalat at alam naman niya na siya ay isang journalist, syempre, 'di ba? Merong nakaatang sa iyo na na malaking responsibilidad na kapag meron kang ilalabas na kahit anong issue, info, chismis, dapat verified. Dapat ito ay merong katotohanan, confirmed. 'Di ba? Pero dito sa ginawa ni Bobby Tiglao, napaka-irresponsable. Ewan ko nga kung paano naging tauhan to ni Gloria. Napaka-irresponsable po ng ginawa niya na pag-post nang walang pagkumpirma muna. 'Di ba? Sabi nga ni Attorney Claire, pwede kayong mag-imbestiga kahit kayo mismo. Pwede ninyong tignan sa Beverly Hills portal o sa website nila. Pwede ninyong makita doon yung mga report, mga police report at yung mga insidente na nangyari katulad dito kay Paulo Tantoco. Actually, hindi ko nga makita kung hindi ko siya kasi hindi ko alam kung ano yung Beverly Hills Police Department website. Hindi ako tumitingin doon. Pero dun sa mga nakapost, wala namang nakalagay na overdose. Wala akong makita na salitang ganon. Doon sa sinasabing legit na police report, walang nakalagay doon na coke overdose. Ewan ko lang kung ano ba ang katotohanan dyan. Pero sana, di ba, ay may makasuhan at meron pong magbayad sa napakatinding paninira na ito sa ating First Lady. Kasi kapag walang kinasuhan dito, walang naparusahan sa pagpe-fake news, gagawin at gagawin po nila ito. Hindi po sila titigil sa paggawa po ng ganitong paninira sa ating first couple. Kaya sana, Senator Amy Marcos, umpisahan mo na. Ikaw ang mag-imbestiga. Dahil ikaw mismo ay nabiktima ng fake news na ito ni Bobo Tiglao. Diba?
naglabas ka pa ng statement at hinihingan mo pa ang Malacanang ng report sa isang hotel na hindi naman sakop ng Philippine soil, hindi sakop ng Philippine government, at lalong-lalo na hindi natin talaga pag-aari dahil yan ay nasa Amerika. Kung ano ang inilabas ng Beverly Hills Police Department, yun ang totoo, yun ang tama. Diba? Kaya po sana, itong si Amy Marcos, madala na, wag agad-agad naniniwala. Dahil nandun siya sa ngayon, kampi siya sa mga DD shit, pati siya nabibiktima ng fake news ng mga DD shit.